Alam niyo ako sa akin lang, itong si Wamil, alam, sa akin obserbasyon lang, nanonood naman tayo kanina, no? Halatang merong sinusundan na script eh. Sa akin lang halatang merong sinusundang script dahil kung ano lang yung tanong ni Kapunan, ni minsan wala siyang kinukontra sa tanong ni Kapunan. Kumbaga oo lang siya ng oo eh. Kamalas lang niya dahil matalino itong si Michael Puwa, nasita siya. Na hindi po pwedeng sasagot ka sa katanungan ng prosecution lawyer na para bang ikaw ay eksperto meron ng conclusion. Kasi itong si Wamil, hindi naman to eksperto pagdating sa confidential funds. Ang sa kanila lang, mag-audit ka lang, pero kung mag-determine mo yung confidential funds talaga, hindi sila expert yan. So, nasita ho kanina ni Michael Puwa itong mga sagot taktika ng dalawang magkaibigang Kapunan at Wamil, partner. Partner, may napasin ako kanina yung salitang irregularidad. Ano binigyan ng kahulugan yung irregularidad eh? Ano yung pagkakasabi doon sa irregularidad? Kaduda-duda na naman. Parang ganun pagkasabi, correct me if I'm wrong ha. Parang etong si Attorney Kapunan, syempre abogado ka, partner, nag-aral ka, alam mo ang translation niyan, di ba? Pero iniba niya yung nag-iiba yung mga translation doon sa doon sa Senate hearing kanina. Irregularities, parang ganon. May bagong na ngayon, partner, may bagong meaning na yung irregularities. Ano nang meaning, partner? Kaduda-duda. Kaya kinorek po siya, mga kabayan, nitong di ba kinorek siya ni Senator Presiding Judge Chis Escudero. At partner, doon sa pinakahuli kanina, bago mag-closing, bago pukpukin yung mahiwagang pampukpok ni Senator Presiding Judge Escudero, partner, maganda yung sinabi ni Attorney Singson, naalala mo? Yung sinabi ni Attorney Singson, pinapa-strike out niya yung mga parang ginamit na dokumento as a form of statement and witness or whatever they so-called na yung kay Las Cañas ba yon? Pinapa-strike out niya, pinapatanggal niya doon sa dahil wala naman siya dito, si Las Cañas, para i-prove niya, to prove it na talagang yun nga ay sinabi niya. Di ba, partner? Samantala, kung hindi pa rin ma-resolve ang issue, maaari itong sundan ng notice of suspension. At kung mapatunayang illegal, hindi wasto o may irregularidad ang paggastos, maaari namang maglabas ang COA ng notice of disallowance na nag-uutos sa ahensya na isauli ang halagang nagastos ng labag sa batas o umiiral na patakaran. Ayon kay Wamil, 2 beses nang naglabas ang COA ng AOM laban kay OBP. Bandang alas 11:13 ng umaga, naghain ang prosecution ng mosyon na talakay naman ang confidential fund ng Department of Education o DepEd kasabay sa pagpapaproba ng korte ng 1 minutong recess. Nabanggit sa trial na tumatanggap ang Department of Education o DepEd ng 37.5 million ng confidential fund kada quarter sa ilalim ni Vice President Sara Duterte. 3 quarter na paggamit ng confidential fund in audit and witness na si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Tinukoy na ang pondo ay inilaan para sa anti-insurgency effort laban sa mga recruitment at mga leftist group sa mga guro at estudyante. Tinanong ni Attorney Lorna Kapunan kung may nakadetalye bang ulat ukol sa mga anti-insurgency. Partner, puputulin ko lang dito. Partner, nabanggit kasi yung tungkol dun sa doon sa pinasok agad nila yung sa COA. Yung ng COA, yung DepEd. Ano masasabi mo ron? Pinasok ng yung kinu-question yung yung ni Kapunan, bakit daw merong budget na lumalabas. Okay? Pero wala namang accomplishment na ipinapakita tungkol dito sa mga insurgency, leftists, o yung mga makakaliwang grupo sa mga estudyante, yung pagre-recruit ng, di ba? So, yun ang kinu-question ngayon doon kanina. Isa sa mga kinu-question yan, kung meron bang dokumento? ang sabi nga kanina ni Michael Puwa, di ba, pinabasa ni Attorney Michael Puwa itong si Wamil kung anong ibig sabihin ng confidential.
Pag sinasabi mong confidential, hindi ho po pwedeng i-devolve lahat ng mga impormasyon patungkol diyan. Isipin mo ang pinag-uusapan, recruitment 'yan ng mga CPP-NPA, ng mga mag-aaral nga diyan sa mga pampublikong eskwelahan, sa pribadong eskwelahan, meron na rin ho. Sa akin lang depende yan sa DepEd kay Vice President Inday Sara, paano po nila i-handle yung mga pagre-recruit ng mga makakaliwang grupo dyan sa DepEd. Kasi kung ilabas natin yung mga impormasyon na yan, di mabantayan na yan ng mga CPP-NPA. Ay, ito palang ginagawa ng ni Vice President Inday Sara, kaya hindi kami nakapenetrate ng recruitment. Manatiling confidential ang lahat, partner, kasi hindi man ito parang panalo ka sa loto na isabi mo, oy, ito yung reward namin, nanalo ka sa loto. Or kagaya ng mga reward sa National Bureau of Investigation, ipakita mo yung nagturo doon sa mga durugista. Hindi iba ho itong confidential funds ng Office of the Vice President, kasi ang kalaban dito mga kaliwang grupo, partner. Oh, partner, ito nga pinag-aaralan, ako sakasakali, sino ba makikinabang dito sa pangyayaring ito? Parang, sabi nga ni retired General Kita, sa interview ng SMNI, partner, pinanonood ko kanina, alam mo, sabi niya, kami dito, sabi niya, kapag ka confidential na ganyan, patungkol sa insurgency, leftist, never naming i-reveal yung pangalan. Kasi kapag ni-reveal mo yan, there's a possible na masunog o matiktikan o yun nga, di ba? Lalo na nakita naman natin, alam nyo, hindi mulat na tao ngayon, partner, nakita naman natin yung mga pag-usapan natin, yung mga estudyante. Yung mga estudyanteng nare-recruit nila nung sa nakaraan, kasama yung partner, yung abogada na nakipagbarilan, nagtapos sa universidad, perang taong bayan ang ginamit. O, di ba? Nare-recruit ho siya. Yan ho yung pinigilan po ni Vice President Inday Sara Duterte, at hindi niya pwedeng ibigay yung pangalan. Correct. Hindi pwedeng ibigay yung mga pangalan kung sino ho yung mga tao nila na confidential informant na nakabaon dyan, dahil yun, at ngayon, ano makikita mo? Ano ang nakita natin? Humina, partner, ang mga lefties. Humina. Talaga makita natin ang paghina mula ng pinagpatuloy ni BP Sara, yung sinimula ng kanyang ama. Correct. So humina siya. Doon pa lang makikita mo, naramdaman mo na, partner, walang pinagkaiba to, partner. Yung sinasabi lang kay Tatay Digong, na, yung Tatay Digong ninyo, di ba? War on drugs, war on drugs. Sabi niya, against humanity yan. O, tingnan mo ngayon, ang dami nagre-reklamo. Ang daming droga. Kay BP Sara, gustong tinanggal yan. Tingnan mo, lumalakas na naman sila. Di ba, partner? Parang pinapalabas dito, gustong palabasin dito ni Kapunan na walang accomplishment itong DepEd laban dito sa leftist, mga kaliwang grupo. Huwag po kayong maniwala dyan, kasi si Vice President Inday Sara Duterte, siya lang ang nakapag free insurgency sa Davao City, partner. Kumbaga hustler na si Inday pagdating sa mga kaliwang grupo, recruitment ng CPP-NP, hindi mo maki-question yan Andito nga rin, na-interview nga rin po si Vice President Inday Sara sa Isiminay, doon sa sa totoo lang, sinabi niya na lahat ng confidential funds ng Office of the Vice President at saka DepEd ay ginamit nila ito laban sa mga kaliwang grupo. Yun ang maliwanag dyan, partner. At partner, parang pinapalabas ni Attorney Lord Kafunan, alam partner, pinapakita niya kanina. Binulsa yung pera. Hindi totoo itong mga to. Itong mga tao to, kaya wala ito kasi yung pera binulsa. Doon yung pinapasok yung kaso Yung ano ba yung pag binulsa mo? Graft and corruption. 'Di ba? Yung plunder ba yan? O ano ba yan? O diyan ipinapasok yan para pumasok doon sa impeachable case. Ang problema nga po, mga kabayan, kaya nga sabi ko, ito lang po yan, partner. Ano sa Tagalog yung confidential, partner? Confidential? Oo. Ano ba? Secret. Sikreto. English yan Sikreto. 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 Pag sinabing confidential, hindi mo po pwedeng sabihin. Kaya nga, o sikreto. dapat tinanggal na ho nila yung salitang confidential. Gusto nyo rin palang malaman. Dapat hindi na ho ginamit yung salitang confidential funds. Tama, mali?
Di ba? Ewan ko, ngayon lang ako nakakita ng abogado na hindi yata, bakit yung tatak eh. Irregularidad ang kadutute. Tsaka partner kanina sa cross-examination, direktang sinabi ni Kapunan, yung bago mag-cross-examination, sabi ni Kapunan kasi na-scam daw yung ginawa ng Office of the Vice President. Scam ito. Oo, kaya pinapa-strike ng ni Attorney Michael Pua yung salita na yon. At kinatigan naman po siya ni presiding officer Chis Escudero. Gumanti rin si Michael Pua anong sa ginagawa cross-examination. Ang ganun niya. Harap-harapan din. Sinabi rin ni Michael Pua na may binulsa ba si Vice President Inday Sara na pera, pundo? Ayan yung tanong doon. Meron bang ninakaw? No, meron bang binulsa si Inday Sara dyan sa confidential funds sa Office of the Vice President at DepEd? Ang sagot ng ang sagot ng kuha. Ang sagot? Wala man siyang nakitang may Patay binulsa, kang partner. bata ka. Patay ka nga dyan. Partner, ito yun, Alam mo ang tawag dyan, kasi alam nila, ito partner, alam nila na napapanood sila sa national TV. Correct. Napapanood sila sa SMNI. Napapanood sila sa lahat ng social platform. So, ang ginagawa nila dyan, optics. Okay? Nasabi sabi nga ni attorney, magsabi nun na attorney Belluan ba nagsabi nun? O attorney yung isa, na sinabi niya, nabanggit na eh. Kaya nga, yung sinasabing ganun pa-segue na salita, tapos sasabihin na, wala, binawi ko naman eh. Wala naman yun eh. Nasabi mo na. Di ba? Ang tawag doon, part of the strategy kung paano siraan ang Office of the Vice President o si VP Sara. Partner, wala na nga yun, kaya pinapa-strike out yun. Dahil wala naman po doon sa ruling yun talaga, wala po talagang ganun. Sa mata ng taong bayan, nasabi mo na, narinig na ng milyon-milyon mga tao, yung sinabi mo, nakakala ng ibang tao, lalo't mahina-hina, ay oo. Di ba? Oo, scam nga ito. O, di ba? Alam mo naman yung mga yan, nga mabuti lang na si Atty. Pua. Correct. Kino-correct niya, partner. Tama. Okay. Balik tayo dito, partner. Sabi niya, nabanggit sa trial na tumanggap ang Department of Education o DepEd ng 37.5 million na confidential fund kada quarter sa ilalim ng Vice President Sara Duterte. 3 quarters sa paggamit ng confidential fund ang inaudit ng witness na si dating COA State Auditor Roderick Wamil. Okay. Tinukoy na ang pondo ay inilaan para sa anti-insurgency effort laban sa recruitment ng mga leftist group sa mga guro at estudyante. Ako, partner, sa akin, nung December 4, 2023, mismong guro talaga, partner, nakaharap ko eh. Nakasigawan ko sa Mantakin mo, kasama si Franz Castro, sumisigaw sila doon. Partner, ano masasabi mo dito na yung ginamit na pera is 37.5 million, may nakita ka bang impact nito? Yung, isipin yung ebidensya, kasi, by the book kasi hinahanap ni Kapunan eh. Ano by the book? Kailangan nakalista. Pero yung impact doon sa kanayunan, nabawasan yung mga insurgency, tingin mo, partner, ito kaya yung naging accomplishment ni VP Sara? Sinabi na nga nila ang pondo ng DepEd at Office of the Vice President. Itong 37 sa DepEd 37.5 million, tama ba? Ay ginamit laban sa recruitment ng mga leftist, sa mga guro at sa mga estudyante. Ano pa ba ito? Hindi accomplishment po ito ng Office of the Vice President. Bakit ba? May narinig ba tayong may na-recruit na mga kabataan at mga guro sa panahon ni Vice President Inday Sara dyan sa DepEd papuntang kabundukan? Wala naman, di ba? Nagsiiyakan nga sila kasi mahigpit si Vice President Inday Sara. At talagang binakuran niya ng husto itong Department of Education, pati mga guro, wala na rin na-recruit partner eh. Kasi pag na-recruit ang guro, recruit din yung estudyante. Kasi imbis na ang klase sa eskwelahan ay patungkol sa history, patungkol sa MAPE, ang pag-uusapan dyan, mga ideolohiya partner, kung paano ka magalit sa gobyerno partner. Ito yung accomplishment galing na sa bibig nila eh. Na ginamit pala dito. Bakit pa kailangan natin tanungin ito? Confidential nga eh.
Partner, kaya nga sabi ko kayo na, ano sa Tagalog po yung saltang confidential. Sa confidential po, may ita-translate ko yan sa sikreto at hindi pwedeng sabihin. Correct. Saan ka nakakita confidential? Kaya nga tinawag na confidential fund. Correct. Ngayon, kung confidential fund yan, at sino makikinabang naman dito sa kabila, sa prosecution? Alam mo, partner ko sino makikinabang? Sino? Mga makakaliwang grupo, kamukha po ng mga CPP, NPA, NDF. Correct. Sige, ilabas mo kung sino si Mary Grace Piatos. Tinuro si Bisdak. Tinuro si Travelers. O di bukas makalawa, baka wag kayo magtaka. Kung makita nyo kami sa kalsada, nakatimbwang na kami. Dapat nga merong merong senador na mag-motion na dapat itigil na yung usapin patungkol sa mga confidential funds. Kasi nga, yung mga classified information partner ay nabubulgar dyan sa impeachment trial na yan eh. Yung seguridad ng mga intel, seguridad ng mga, yung mga agent, partner. Oo. Nako, mga nganib yan, pati yung pamilya nila, partner. Okay lang mo sana kung mga nganib yung buhay sila, yung mga gustong mag-imbestiga dyan sa confidential partner. O payag ba kayo, pati confidential funds ni Bongbong Marcos ay pag-usapan din dyan sa impeachment. Tama. Pag-usapan din dyan sa Senado. Hindi rin naman, di ba? Dapat ito ay hindi na pag-uusapan yung confidential dahil ang kaligtasan po dito ay yung mga ahente partner, mga intel partner, makompromiso partner. Tama ka dyan, partner. At kasi alam mo, may kaibigan tayong ganyan, no? Hindi ko alam na nakasubaybay sa SMA na ito, nakasubaybay sa mga channel natin, at saka sa Virada Aguila. May ganyan, partner, ha? May naging deep penetration agent na inano pa yung buhay niya. Tinalakay pa yung, naging ano pa yung buhay niya. Naging ginawa pa yung buhay niya talaga. Ang lumabas si Senator ay parang pinikula. Pinikula. Oo, at ang lumabas dito, partner, alam mo sino? Si Senador Pinky. Judge yung pinakatahimik sa Senado ngayon. Ay, si Pinuno. Si Pinuno. Si Lito. Si Lito na litong-lito na. Oo. Si Gutierrez. Sir Gutierrez, maraming salamat po dyan sa Diamond Subdivision. Retired Colonel Gutierrez. Ang pang title ng partner, ipopromote natin. Ipopromote yung pelikula. May basta, yun na yun. Basta may pelikula. Basta may pelikula. Mamaya pag naalala Magsisimba ko. ka, may bulak sa ilong. Ay, hindi Yun pa. ang title. Esing yun eh. Papatuloy natin ito. Mamaya papaalala ko sa inyo kapag naalala ko. Okay. Tinanong ni Atty. Lorna Kapunan kung may nakadetalye bang ulat tungkol sa mga anti-insurgency. Eto, partner yun. Kaya nga. Yung by the book na sinasabi ko. Hindi dapat kapag may nilabas na pera, kailangan may resibo. Kailangan ba talaga sabihin ng Office of the Vice President, ito yung mga namin, nasawata? Ganun ba Hindi, talaga? partner, ang tinutukoy ni Kapunan, naglabas kayo ng pera eh. Oo. Di ba? O dapat, ilista nyo dyan, sabihin nyo kung sino tong mga to. O di ba? Ibigay ninyo. Ito nga problema eh. Ito ang problema. Deep penetration agent. Deep penetration agent. Tapos, confidential agent. Ayan. Tapos, dumulubog yan, partner, sa mga, para masawata yan, malaman yan. Nakikisalamuha yan, akala na, kakampi na, pero gobyerno pala. Ngayon, ito, partner, ang gusto mangyari ni Kapunan, pati yun, Ililista. lilista. Saan ka nakakita na confidential informant? Pideya, kasakasama ko ano. Oo. Ito, kasakasama ko naman ng mga nakarambuan. Nagre-raid ho sila ng mga ng mga drugs. Meron silang confidential informant. Partner, yung bang confidential informant, inaabutan niya, binibigyan niya para tutukuyin kung saan siya makakapagbigay ng mga nagdodroga. O halimbawa, may confidential yan, ituturo mo ba yon? Di gusto mo pinapatay yun ng drug lord. Correct. O, di ba? Hindi pwedeng ilista mo yung mga leftist na na-rescue or yung mga estudyanteng mga na-rescue. Classified documents yan classified information. Bakit natin ililista yan? Anong purpose mo niyan, partner? Kaya nga confidential, di ba? Kaya nga ang tanong dito, sino ba ang may gusto nito na malaman lahat ng mga ito? Tingnan natin kung sino yung mga nasa likod ng impeachment. Si Friends. Yung mga super friends. Yung mga makakaliwang grupo. Di ba, partner? Correct. Yung makakaliwang grupo, sila naman nagpupursige niyan. Sino yan? Gabriela, si Kulot ng Kabataan Party List, yung mga di umano na mga gumagamit ako ng salitang di umano Ayoko tumbukin, baka sabihin red flag natin sila. Red tagging. Mga di umanong mga miyembro ng mga NPA. Mga di umano na ang akbayan ay miyembro ng mga NPA.
O di ba? Yung ACT Teacher Party List, anak muna, anak bayan. O di ba? Gabriela. Anak tuta. O yun. O, Anak malita. anak maleta. O di ba, partner? Anak buhaya. O di ba? Sila yung nandiyan. Kaya alam mo, sino may baligtad na mundo ngayon eh? Yung mga gumagawa, partner, ng mga magaganda. Sila na itong alam mo, kamukha nung kay dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte, sinawata mga droga, galit na galit sila. Tapos ngayon, kay Bibi Sara, yung mga NPA, di ba? Mm. Ganun din ginagawa.